Yan. Purihin ng Panginoon. At sa ating pag-aaral, rekta ko na po sa Bible reading natin, no? Dito sa 1 Corinthians chapter 12. Sabi po rito, chapter 12, verse 12 hanggang 13 ng 1 Corinthians. Si Kristo'y tulad ng isang katawan. Ayan, mababasa niyo naman dyan. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Let us pray. Panginoon, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami sa iyong napakabuting plano sa buhay ng bawat isa nandirito. Salamat po na ikaw ay hari. Ibig sabihin, Panginoon, ikaw po ang nagmamayari. Salamat, Panginoon, na ikaw ay Panginoon. Ibig sabihin, O Diyos, ikaw po ang masusunod. Kaya sa oras pong ito, hinihingi po namin sa iyo, O Diyos, kung ano man po ang iyong pagmamayari, iyong angkinin, kagaya po ng aming mga buhay. Kung ano man po, Panginoon, ang iyong kalooban, iyo pong gawin, hinahayaan ka namin. Kaya banal na Espiritu, sa oras pong ito, ikaw po ang kumilos. Tinutumba po namin ang lahat ng muog ng kaaway sa lugar na to, sa oras na ito. And all thoughts, all hearts be captive in Christ, in the name of Jesus, O God. At sa aming pakikinig ng iyong salita, ito'y maging malinaw. Ito, Panginoon, ay maitanim, kagaya ng binhing naitanim sa matabang lupa. Ikaw lamang po, Panginoon, ang maghari sa oras na ito. Ito po ay aming samot panalangin, in Jesus' name, Amen. Makapupo tayo na pumapalakpak sa Panginoon. Mic test. Ayun, ang lakas ah. Ngayon pong July, yan, Happy July po. Sa mga, may birth month ba ng July? May pag-pray tayo mga taga-July ngayon, no? Yan. Happy birthday, and ngayon pong July, papasok tayo, of course, sa tag-ulan, at papasok rin tayo sa last half ng 2024. Kamusta yung mga sinulat nyo ng mga New Year's resolution? May nakita ko sa Facebook na nakaraan na-excite, sabi doon, na-excite na akong mag-New Year para makapagsulat na ako ng New Year's resolution. Sino na-excite magsulat ng New Year's resolution na taon-taon, parang pare-parehas lang naman yung sinusulat natin, no? Ngunit, yung bawat umaga, each time na nagigising tayo, pwede na natin yung gawing New Year's resolution. Pwede siguro New Day's resolution, no? And sa mga kasama po natin ngayon, masaya po kami nakasama kayo. Nawa ito yung maging New Day's resolution. Kung nung mga nakaraang Sunday or the rest of 2024, nasa ibang lugar tayo pag Sunday, nawa yung the rest ng 2024, nasa church naman tayo. Okay lang ba yon? Amen. Ayan, and pag-uusapan din po natin sa umagang ito kung ano nga bang ibig sabihin ng church. What is church? Because sa isang church, marami pong misconception. And maraming mga maling pag-aakala or paniniwala or hindi pagkaunawa patungkol sa church. Kaya sa oras pong ito, tulungan tayo ng Panginoon na maunawaan natin kung ano nga bang ibig sabihin ng church at ano ang plano ng Diyos sa church. Ang salitang church po ay galing sa salitang Griego, no? Na ekklesia. That is a Greek word. Ang New Testament po ay naisulat siya sa Griego. Ang eksaktong salita po doon, ekklesia, no? Ekklesia. Sa Tagalog, ano ang church? Iglesia. Iglesia. So, yung mga nagtatranslate, ginamit nila yung salitang church. So, ang ibig sabihin po ng salitang church or ng salitang ekklesia ay called out assembly. Sila po yung grupo ng mga tao na tinawag. Tara dito. Sila yung mga grupo ng mga tao na ibinukod. Yan po ang ibig sabihin ng church.
Sa binasa po natin kanina, makikita natin na ang church ay, sige, buksan mo natin Ephesians 1, 22 to 23. Tingnan natin kung ano yung church. Yan. And dito muna tayo sa Ephesians. Yan. 21 to 22. Sabi rito, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng mga paghahari, kapahamalaan, kapangyarihan, pamunuan, kalangitan, higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi sa maging sa darating. Ayan. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Yung word po dito na iglesia, yun po yung eklesiya. Ibig sabihin po, ang eklesiya ay napapasailalim sa pamamahala o pangunguna ni Jesus. Ibig sabihin, ang iglesia po ay katawan ni Jesus. Madalas naman po natin marinig yan. Sino po yung mga nakapag-first communion? Mga Katoliko tayo, di ba? Mga pinanganak po tayo mga Katoliko. Pag nakapag-first communion ka, yun yung mga grade 5 yata, di ba? Katawan ni Kristo. Amen. Ibig sabihin, tinatanggap mo yung katawan ni Kristo, nakikipag-isa ka sa katawan ni Kristo. At yun ay simbolo lang. Simbolo lang naman po yung ginagawa nating first communion dati. Ngayon, pag-usapan natin, ang mga pag-uusapan pala natin ngayon is what is church, what is not church, and you, the church is you. Yan po yung mga itatopic natin, no? Itatry po natin ngayon na i-debunk kumbaga yung mga misconception tungkol sa church at sa tulong ng Panginoon, maunawaan natin kung ano nga ba ang totoong church. Kasi po sa panahon ngayon, marami po talaga misconception sa church and I understand, siguro sa mga kabataan nandirito, active kayo dati sa church, maybe na-hurt kayo or something like that, maybe na-misunderstood kayo or something like that. Tulungan tayo ng Panginoon. Maunawa natin kung ano nga ba ang church. Ayan, sige. Church is joined together by Christ. Ang church ay pinag-iisa ni Jesus. Ang church ay nabuo dahil kay Jesus. Though ang katawan ay maraming bahagi, iisa lang naman ang ulo ng katawan. Merong kamay, may paa, no? May tiyan, may mata. Pero ang ulo iisa lang. At kung paanong ang ulo ay iisa lamang, ganoon din po ang church. At ang church ay pinag-iisa dahil kay Kristo. Ibig sabihin, ang founder or ang pundasyon ng church is si Jesus. Hindi po kung sino mang tao. Yan po ang isa nating kailangan ma-define. Hindi head ng church si pastor. Hindi head ng church si Winner. Kilala niyo ba si Winner? Iglesia ni Winner. Tagalogin niyo yung Winner. No? Hindi po siya ang head ng church. Hindi rin po Stop. Sino ba yung sa Stop? Si Kibuloy. Stop. Hindi rin po si Kibuloy. At hindi rin po yung kung sino mang tao na nagpapakilalang sila si Jesus, ang Messiah. Wala po. No? At yung mga tao rin po nagsasabi na sila ang head ng church, sila ang true religion, patay na po sila. Patay na po. And yung nasa Vatican, hindi rin po siya yung head ng church. Alam niyo po ba, bigyan ko kayo ng brief history sa Catholic Church. Yung Catholic po, maganda po ang Catholic, no? Ibig sabihin po ng Catholic, universal religion. Maganda po yan. Ibig sabihin, kahit nasa ang dako ka, bahagi ka ng katawan ni Jesus. Yung po ang ibig sabihin niya, napakaganda po ng salitang Catholic. Ngayon, ang Catholicism, nahati po siya sa dalawa. Alam naman po natin, Roman Catholic at sa East. West kasi yung Roman Catholic and Eastern. Ano ba yung mismong term? Yung Orthodox. Yan. Orthodox Catholic.
Yan yung nasa Eastern. Yung nasa Western, sila yung nagsusuot ng puti. Alam naman natin, di ba? Mga Santo Papa. Sa Eastern naman, which is ang pinaka-base nila sa Turkey, yung West kasi is sa Vatican, no? Yung sa East naman is sa Turkey, which is doon talaga lumago ang church. Hindi po talaga sa West. Nag-umpisa po siya sa Turkey. Ang tawag po diyan dati, Asia Minor. Ngayon, nagkaroon silang division. Sinabi ng mga nasa West, itong aming Santo Papa, siya lang ang dapat sundin. Siya ang final authority. Sinabi nila yan. Ngayon, sabi ng mga nasa East or yung mga Orthodox Christian or Orthodox Catholic, sabi, hindi yan pwede. Bumukod sila, naghiwalay sila ngayon. Make sense? Naghiwalay sila ngayon. So, ayun, kasi pinilit nila na sila yung main authority, hindi ang Word of God, nagkaroon ng problem ngayon sa universal religion or Catholicism. Yan. So, pag hindi si Jesus ang naitataas sa church na yan, mag-isip-isip ka na. Or minsan nga, pag hindi si Jesus ang pangalan ng church na yan, maybe may ibang agenda. No? Meron akong narinig na pangalan ng church. Ang pangalan ng church is Dream Success, something like that. Parang na siyang corporate. Parang kulang na lang Dream Build Achieve Church. Parang ganun yung dating. Yes, may mga ganyan po church. Ano na siya, nagiging tunog modern na siya. Well, para siguro madaling tandaan. Pero isang kailangan nating tandaan, pag si Jesus hindi na itataas sa church na yan, hindi po siya church. Because si Jesus po ang ulo ng church. Amen? Siya po ang tagapanguna at nabubuo ang church dahil po sa kanya. Secondly, church is baptized in one spirit. Church is baptized into one spirit. Ang iglesia po ng Diyos ay, pag sinabing baptized, na ilubog, na puno, na puspos. No? Yan po ibig sabihin ng baptism, na pasailalim. Kaya pag sinabi nating, sa 1 Corinthians 12, 13, maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamagitan ng iisang spirito upang maging iisang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ibig sabihin po nito, ang church, kung tayo ay tunay na bahagi ng church, tumanggap tayo ng iisang espiritu. At ang tinanggap natin ay ang banal na espiritu. Amen? Sabi rito, maging Hudyo ka man, maging Griego ka man, maging alipin ka man, maging malaya ka man, maging maputi ka man, or hindi ka ganun kaputi, maging matangkad ka man, maging maliit ka man, anuman po ang lahi mo, saan ka mang pamilyang galing, anuman ang katatayuan mo, kung ikaw ay tumanggap ng same na spirito, ang pangalan ay Holy Spirit, bahagi ka ng church. Nasa ang lugar ka man, ibang lengguwahe man yung sinasalita mo. Ibig sabihin, even sa point po na ito, mga mahal kong kapatid, marami po tayong mga kapatid na nasa ibang lugar. Yan po ang katotohanan. Ang church po ay iisa lang. Amen? Kaya pagka nag-usap-usap, saan kang church galing? Ano ang church mo? Ano ang church mo? Ano ang church mo? Ako, church ko ganito. Try mo sa mga tropa mo. Ako, CCF ako Victory, ako local church lang, JCOD. Kung tunay po nilang nauunawaan kung ano ang church, sabihin nila, iisa lang ang church natin. Ang head si Jesus. Nagkakaroon lang po ng mga tinatawag na mga local churches kung saan ka nabibilang, kung saan ka inaalagaan. Pero ang church, iisa lang po. Ang church, katawan po yan ni Jesus. At ang mga bahagi ng church, sila po ay mga tao na tumanggap ng Holy Spirit. So, bigyan ko na ng point. Ang church, hindi po siya building. Maybe pa ulit-ulit ko na nababanggit. Amen po ba? Ang church, yung tao. Ang church, hindi po building, hindi po siya lugar, pero ang church, yung mga tao. Pagtitipon po ng mga taong tinubos ng Diyos. Sige, tingnan pa natin. Church is born in the Spirit. Yan. Miraculous po ang pagkabuo sa church. Hindi lang po ito basta organisasyon. Ang church po ay nabuo dahil sa Holy Spirit. Ito po ay spiritual birth.
Spiritual birth. Spiritual birth. Sige. Punta naman tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 9. The church is God's royal priesthood in chosen generation. 1 Peter 2 verse 9 to 10. Ito yung magsasummarize ng ibig sabihin po talaga ng church. Ito po yung magsasummarize niyan. Ito. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari. No? Chosen generation, royal priesthood. Isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Ito na, called out, di ba? Called out assembly. Ito na yung called out assembly. Siyang tumawag sa inyo, called out. Mula sa kadiliman patungo sa kanyang kaliwanagan. No? Called out assembly. Tinawag tayo mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Yan po ang ibig sabihin ng church. Yung mga grupo ng mga tao na galing sa kadiliman, tinawag sa liwanag. Yung mga grupo ng mga tao na nabumuhay sa biyaya, na hindi naman talaga sila perpekto, hindi naman talaga sila mababait. Pero sa biyaya ng Diyos, sinisikap nilang sumunod sa Diyos. Amen ba? At ang church, may purpose sila. Ang purpose, sila po ay lahing pinili. Ibig sabihin po, sa Old Testament may sinabi na lahat ng binhi ni Abraham, si Abraham, no, ay pagpapalain. Alam niyo po ba, mga mahal ko kapatid, kung tayo po ay naging bahagi ng church, ang tatay po natin ay galing po tayo sa lahi ni Abraham. Part na po tayo ng lahi ni Abraham kahit hindi tayo mga Hudyo. No? So nagkakaroon tayo ng sarili nating nation, kumbaga, mga maharlikang pari. Ibig sabihin, tayo ay servants of God. Isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Ito pong bansang hinirang na to, itong bayang pag-aari ng Diyos, hindi po ito Israel. Sa konteksto na to, ang kausap po dito ni Pedro, hindi po mga Hudyo. Kausap niya po ang mga church. No? Hindi po Hudyo ang kausap niya rito. Ito pong bansang hinirang na to, hindi po ito Israel. Ito pong bayang pag-aari ng Diyos, hindi rin po ito Israel. Ito pong bayang hinirang, itong bayang pag-aari ng Diyos, ito po ang mga taong mula sa kadiliman, tinawag sa liwanag. Amen? Tayo po ito. Yan. At ang goal po nila, ang layunin nila, sila ay pinili or tinawag upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa ng Diyos. Kaya kung may nag-invite sa'yo rito, pasalamatan mo siya kasi ginagawa niya yung part niya bilang bahagi ng church. Na nagpapahayag siya ng dakilang gawa ng Panginoon. Ayan. Siya, ang Diyos, ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Pag nasa dilim ka, alam mo ba yung daan? Di mo alam. Pag nasa dilim ka, wala kang idea sa daan. Ang gagawin mo lang kakapaka. Alam ko yan kasi ako nagpapatay ng ilaw sa amin. Lalo pagka galing ka sa laptop or cellphone, galing ka sa maliwanag, tapos papatayin mo, yung mata mo talaga hindi pa siya nag-a-adjust sa dilim eh. Hindi ka talaga makakita kahit merong ilaw yung buwan. No? Kakapakan ka talaga. Maliban na lang kung may magpakita sa'yo ng liwanag. Maliban na lang kung may umakay sa'yo mula sa kadiliman papunta sa liwanag. At ito po ang ating Panginoong Hesus. Na mula sa kadiliman, kinuha niya po tayo, dinala niya po tayo sa liwanag. Ibig sabihin, mula sa kawalan ng pag-asa, dinala niya tayo sa pagkakaroon ng pag-asa. Yan po ang church. Sige, yung last subpoint natin. Church is redeemed by Christ, brought from darkness to light. Yan. Colossians 13:14. 1:13 to 14. Yan. Redeem. Ibig sabihin, tinubos. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ito na naman, nililipat ka na naman mula sa
kadiliman, dinala sa liwanag. Ito mula sa kapahamakan, dinala sa kaligtasan. Sa pamagitan niya ay napalaya tayo, mula sa pagiging bihag, pinalaya tayo. Sapagkat ay sa makatubid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Naniniwala po ba tayo na ang Panginoong Hesus namatay po para sa lahat? Amen. Tunay po yan. Nagbubo po siya ng dugo para sa lahat ng tao, once and for all. Ngayon, sino ang church? Namatay ang Panginoong Hesus para sa lahat ng tao. Ibig sabihin ba lahat ng tao bahagi ng church? Hindi po. Ang bahagi lang po ng iglesia ng Diyos ay yung mga tao na tumugon sa tawag ng Diyos na namatay ako para sa inyong kasalanan, naniniwala ba kayo dito? Yung magsabi na amen, yung magsabi na nananampalataya ako, naniniwala ako dyan, sila lang po yung nagiging bahagi ng iglesia ng Diyos. Yan. Because the church is redeemed by Christ. Sila po yung mga tinubos, sila po yung nanampalataya sa ginawa ni Jesus, sila po yung tumugon. Sila po yung dinala mula sa kadiliman patungo sa liwanag. So pag-usapan natin ngayon, ano naman yung hindi church? What is not church? What church is not? Kumbaga. No? Una sa lahat, ang church ay hindi lang isa. I mean, when I say that, hindi lang siya isang tao. Ako mismo, hindi lang ako yung church. Again, ang church po ay assembly ng mga tinawag. No? But buksan natin yung 1 Corinthians 3 verse 16. 1 Corinthians 3 verse 16. Yan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang spirito? Ibig sabihin po nito, pagka si Pastor Purge ay mag-isa lang, ako ay templo ng Diyos. Amen? Ganun din si Kuya JB, pag mag-isa lang siya ay templo ng Diyos. Pero pag si Kuya JB, si Kuya Dave, nagsama-sama na, si Ate April, yun na po yung church. Amen? So pag isang tao ang tawag sa'yo, templo ng Diyos, nananahan sa'yo ang spirito ng Diyos, kahit nasa ang dako ka, templo ka ng Diyos, nasa iyo ang spirito ng Diyos. Pero pag sa 2 o 3 tao nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon ng Panginoong Hesus sa kanilang kalagitnaan. Sila na po ay nagiging church. Sila na po ay nagiging assembly ng mga templo. Sila na po ay nagiging grupo ng mga tinawag ng Diyos. At tayo po yun sa oras na ito. Kaya, yun po yung unang misconception. Pastor, kasi may tropa, madalas ko man ito ikwento, may tropa ako na ini-invite, madalas din ako mangulit, mang-invite. Sabi ko, pre, simba tayo. Etong kaibigan ko na to, kasama ko rin talaga sa kalokohan, sinasabi niya, pre, di na ako magsisimba kasi ako naman yung church. Di ba? Wow, thank you parang siya lang tinubos. Super powerful niya, kumbaga. Di ba? Sinasabi niya na, parang kaya na niya. No? Whereas, ang katotohanan, ang church po, hindi lang po dapat iisa, dapat sama-sama. Kaya po sa mga nagsasabi na, hindi na po sila magsisimba kasi kaya naman na nila, as if hindi sila nagiging bahagi ng church. Kasi ang tunay na bahagi ng iglesia ng Diyos, hindi sila mapapakali na siya lang mag-isa. Amen? Hindi siya mapapakali na siya lang mag-isa. Meron tayong mga kapatid na pag napupunta sa ibang lugar, ang ginagawa nila, humahanap din po talaga ng church. Hindi po sila mapakali. Either humanap sila ng church or mag-start po sila ng gawain. Ganun po yung ginagawa nila. So yan yung una. Body is not one member but many, so as the church. Ang church po, marami. Ang church po, bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. So other misconceptions about the church. Church is not a building. Church is not a building. May nagsasabi minsan, pre, or kumare, something like that. Mars, punta tayo sa church. Mas okay pa siguro yung punta tayo sa kapilya. No? Punta tayo sa chapel. Punta tayo sa templo. Pero yung church, hindi po siya building. Amen? Sana po malinaw yan. Ang church, hindi po siya building. Ang church po ay grupo ng mga tao na tinawag ng Diyos. Ibig sabihin po pala, hindi po pala tinitignan ng Lord kung ang church ay gawa sa bato. Kung ang church ay may aircon. Hindi po yun mahalaga sa Diyos.
Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po yung mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga yun nandito ka. Amen? Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, ang mahalaga nandito ka. Ikaw ang bahagi ng church. Ikaw ang mahalaga kay Kristo. Kaya it doesn't matter kung pupunta ka rito ng pawisan. Kung pupunta ka rito, maybe hindi ka pa kumain. Kung pupunta ka rito, maybe naglakad ka lang, nag-commute ka lang. Ang mahalaga nandito ka. Kasi ikaw yung mahalaga kay Jesus. Mga mahal kong kapatid, hindi po namatay si Jesus para sa church building. Hindi po namatay, nagsakripisyo ang Panginoong Hesus para sa mga mall. Para ang mga church magkaroon ng aircon. Or para ang JCOD magkaroon ng second floor. Hindi po dyan namatay ang Panginoong Hesus, pero namatay si Jesus para sa katabi mo. Tingnan mo nga, kung worth it yan, pag-alayan ng buhay. Diba? Kaya mga kabataang babae, bago pa may magsabi sa inyo ng mga bebe nyo na, hindi ko kayang mabuhay pag wala ka. Mamamatay ako pag wala ka. Handa kong ialay yung buhay ko para sa iyo. Tandaan mo, may naunang nag-alay ng buhay niya para sa iyo. At hindi siya nag-chat muna, nag-notes muna, nag-my day muna, nagpabibo muna. Inuna niya yung gawa. Pinakita niya muna yung pag-ibig niya bago niya sinabi sa iyo na mahal ka niya. Amen? Sino pang hihigit sa ganong klaseng pagmamahal? Pinakita niya muna yung pag-ibig niya, nagsakripisyo muna siya bago niya sabihin, anak, nagawa ko na, mahal kita. Naniniwala ka ba rito? Mahal kita. Tinatanggap mo ba yung pagmamahal ko? Ito yung regalo ko para sa'yo. Mas gugustuhin mo ba to kaysa kayang ibigay ng mundo? Ang church ay ikaw. Ang mahal ng Panginoon ay ikaw. Ang mahalaga sa Panginoon ay ikaw. May isang illustration. Kung tayo raw ay haharap sa hukuman ng Diyos, tapos papatayuin sa harap ng hukuman ng Diyos, nandirito ang iyong nilikha, siya ay pasaway, siya ay matakaw, siya ay batugan, maybe something like that, etc. Siya ay nagkasala. Ang nagpo-prosecute dyan si Satanas. Ang gagawin ni Satanas, lahat ng mga kasalanan mo, sinasabi niya, dinidikdik ka niya, dinadagdagan pa niya. At kung hanapan mo ng ebidensya si Satanas, marami siyang ebidensya sa iyo. Kahit pag-isa ka lang, alam niya yung ginagawa mo pag nandyan siya. Ngayon, ang judge naman ay ang Diyos, no? Ngayon, ang ating attorney ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ang magtatanggol sa atin. Siya ang representative natin sa court. Ngayon, may isang storya. Kung papapiliin daw ang Diyos kaysa sa kayamanan sa lahat ng mundo at ang tao, sino pipiliin ng Diyos? Pipiliin niya ang tao. Ngayon, kung ikukumpara ang tao sa lahat ng creation ng Diyos, ititimbang sa harapan ng Diyos ang planetang Mars, Venus, Earth, Ano next? Mercury, Jupiter. Ano ba next doon? Hindi ko nakabisado. Saturn? Hindi ko nakabisado. Kung ititimbang sa harapan ng Panginoon itong taong ito at itong lahat ng planetang ito na nilikha ng Diyos, sinong pipiliin ng Diyos? Kahit mas mabigat ang mga planeta, ang mga bituin, ang mga kayamanan sa mundo, ang pipiliin pa rin ay ang tao. Dahil para sa taong ito, nagbubo ng dugo ang Panginoong Hesus. Ganyan po tayo kahalaga. Tayo po ang first priority ng Diyos. Pangalawa, church is not an organization. Hindi lang po ito merong presidente, merong, let's say, sabihin natin, may pastor, may leader. Hindi po siya ganon. Church is not an organization, but church is organized. It should be done in being organized because God is not a God of chaos. Kailangan, it should be made in order. God is God of order. But church is not an organization. Yes, dahil kailangan ng legalities, meron na tayong papel, organized tayo, nare-recognize tayo ng gobyerno kasi kailangan na ng legalities.
But church is not an organization. Church is a spiritual body. Church is an organism. Can I say something like that? Church is an organism. It is alive. It is moving. It has meron siyang destinasyon. No? Ang church ay patuloy na lumalago. It is an organism. It is an spiritual organization. Pwede natin sabihin something like that, no? So, wag natin iisipin na yung vision, mission ng church ay para lang sa sarili nila. For example, sa JCOD, ang vision po ng JCOD is to be proclaimers, no? That Jesus Christ is our deliverer. Yan yung vision natin, na makilala tayo na pinoproclaim natin na si Jesus ang nagpapalaya sa atin. Yan. Pangatlo, church is not a business. Pag ang church po ay napapasukan na ng pera, ng business, church is not a business. Pag na-exploit na po ang church, church is not a business. Kaya nga po, with respect sa mga church na merong business para masustain yung gawain, yung mga outreaches, etc., mahirap pong pagsamahin ng church at business. For example, church na merong school, pwede yun pero mahirap siya. Church na may ibang business, mahirap po siya. Because church is not a business. Ang business ng church, alam niyo kung ano? Kaluluwa. Kaya ang church gumagastos para sa kaluluwa. Amen? Yan po ang business ng church. Maglalabas ng pondo sa mga outreach. Praise God, netong DBBS, no? Naglabas po talaga ng pera ang church. Ang mga sponsor, naglabas ng pera. Ang mga young pro, naglabas ng pera para maabot po yung mga outreaches po natin sa Mahabang Parang, sa Teresa, sa Highway 2000, sa Binangonan. Kung mapapansin nyo po, yung mga lugar po na hindi na po inaabot ng mga ibang church or ng ibang tao na gustong tumulong sa kanila. Pero yung church, dahil ang agenda ng church, ang business ng church ay mga tao, pupunta po talaga tayo dyan. Pupunta po talaga tayo dyan. No? And mga ilang bata yung naano natin overall sa tingin mo? 220 kasi nilimit natin sa 60-60, no? Para maano talaga na sila ma-accommodate. Yan, 260 na mga bata. Bukod pa yun sa mga binata, sa mga magulang. Church is not a business, pero ang kaluluwa ang business ng church. Kaya dito rin po sa Iba Sambales, sa mga sama sa Iba Sambales, yun rin po yung goal natin na makilala nyo po talaga ang Panginoong Yesus. Na maranasan nyo po ang pag-ibig ng Panginoong Yesus na ma-introduce po sa inyo ang kanyang ginawa para sa atin, para sa inyo, para sa atin. Kung gagastos man ng church ng 100,000, 10,000, sinasabi nga ng mga leaders namin, kung may isa lang po na nakakilala sa Panginoon, nag-alay na kanyang buhay, panalo na. Amen ba? Palakpan naman natin ng Panginoon. ROI na. Nabalik na yung lahat ng pinaghirapan, lahat ng pinagpaguran. Kung isang kaluluwa lang po ang magbalik loob sa Panginoon, libo-libong anghel na po yung nagkakatuwa sa langit. Ibig sabihin, nangyayari na po yung, kung paano yung kaharian ng Diyos, ganun din po dito sa lupa. Kung paano po yung kalooban ng Diyos sa langit, ganun din po yung kalooban niya rito sa lupa ang mangyari. Ibig sabihin, nangyayari na po yung kalooban niya. Pag ang isang tao nagbabalik loob sa Diyos. Pag ang isang tao mula sa kadiliman na i-snatch patungo sa liwanag. Pag ang isang tao nagbabalik loob sa Diyos, panalo na. Panalo na. Sulit na. Alam nyo, mga kapatid, may isang kwento sa Bible na si Jesus may pinagaling na 10 ketongin. Nabasa niyo na ba yun? No? Si Jesus may pinagaling na 10 kitongin pero ang bumalik isa lang. Na nagpasalamat. Na in-acknowledge nila yung ginawa ni Jesus sa kanila. It's normal. It's happening. Pero this is our desire. Na matagpuan talaga natin ang Panginoon at i-decide natin na, Panginoon, susunod po ako sa iyo. Panginoon, susunod po ako sa iyo. Ma-identify niyo yung sarili niyo na ito pala yung mahalaga, na ang Diyos pala may plano sa akin, na ang mundo may plano sa akin. Ang plano sa akin ng mundo, alipinin ako. Ang Pilipinas may plano rin sa akin. Si Satanas may plano sa akin. Pero ang plano pala sa akin ni Jesus, isang buhay na ganap at kasiyasiya.
Pagka in-identify natin sarili natin doon, sumunod tayo kay Jesus, panalo na, sulit na. No? And sa mga youth boys, sa Monday meron tayong tuloy yung basketball, every Monday yan. Tapos, announce ko na rin ngayon, magkakaroon ng boodle fight. So may nag-sponsor, gumastos, at may mag-i-sponsor pa para sa bigas, etc. Para sa kaluluwa. Yun po yung purpose niyan. Para po yung mga tao maranasan ang pag-ibig ng Panginoon at sila po ay makakilala sa Panginoon. Yun po talaga ang purpose niyan. Next, church is not a group of perfect people. Sa mga nag-iisip, sa mga nagtataka, sa mga nagtatanong na pag nag-church, ibig sabihin perfect na dapat, misconception po yan, mga mahal kong kapatid. Because ang church po ay grupo ng mga imperfect people na pinipilit, sinisikap sa biyaya ng Panginoon makasunod. Ang church po ay hindi po banal na lugar na pinag-iipunan ng mga banal at wala ng kasalanan. Maaari po natin siyang mahalin tulad sa isang hospital. Sino nakapunta sa hospital? Sinong gusto lagi nasa ospital? Ayaw niyo sa ospital, di ba? Kasi iba yung pakiramdam. Iba yung amoy. Naamoy mo yung gamot, yung mga may turok or something like that. Iba rin yung ambience, sa totoo lang. Sapagkat sa hospital, nagsama-sama dyan yung mga taong may taning na yung buhay. Mga taong wala ng pag-asa. Mga taong nangangamba kung meron ba siyang, may ibig sabihin ba yung bukol niya. Mga tao na sinasamahan lang yung pamilya nila kasi sinasamahan magpa-check up. Or ito yung good news, nandun din yung mga tao na magaling na. Ganun po ang church. Nandiyan po yung mga taong nasaktan, walang pag-asa, nasaktan din, or maybe nakasakit, at nandiyan din po yung taong pinagaling na. Kaya ito po ang aking mensahe. Sa mga nakaranas po ng parang naramdaman nyo na na-judge kayo, nasaktan kayo ng church, sorry. I'm sorry. Maybe naging bahagi din ako noon kung one time naramdaman nyo na parang ginajudge ko kayo in a sense na naging mali yung method ko, though good yung intention ko, sorry. Because ang church ay hindi siya grupo ng perfect na people. Sinisikap lang din po natin sumunod. At araw-araw, glory by glory, kahit tumihina ang ating katawan, pinapalakas naman ang ating spirito. Kung maybe nakasalubong nyo kami tapos hindi namin kayo ningitian, kasi nasa ospital tayo, di ba? Ibig sabihin pwedeng malabo yung mata. Hindi ko alam kung gusto ko nyo ba bigyan ko kayo ng mga tao na malabo yung mata rito? Kasi baka nakasalubong nyo tapos hindi kayo pinansin. Hindi po sila suplado, hindi ka lang po nila napansin. Or maybe, hindi nakasalamin, kailangan na mag-upgrade ng salamin. Or maybe, maybe down din talaga siya. Pwede rin naman ma-down sila, pastor, di ba? Pwede rin silang malungkot, pwede rin silang something, may iniisip. Ito share ko kanina. Umagang-umaga yung kapatid ko, ginugulo na ako. Parang ang lambing niya, good morning kuya. Normal naman yun, pero yung hindi normal, yung okay ka lang sa umagang-umaga. Tapos, nilapitan ako, nakatungo lang ako. Sabi ni mama, kain ka na. Parang hindi pa ako kumakain. Nilapitan ako, niyapos ako ni Monica. Sabi niya, kuya, umiiyak ka daw, sabi ni mama. Hindi ako umiiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Ay, bakit nasabi mong umiiyak? Ay, hindi pala, nagsabi pala si Bernard. Sabi, kuya, umiiyak ka raw, sabi ni Nard. Sabi ko, bakit si Nard? Hindi naman yung ganun. Yung pala, si mama pala nagsabi na parang, yung kuya mo umiiyak. Sabi mo, ganyan. Sabi ko, may GC ba kayo? Bakit di ko alam? Hindi ako umiiyak. Sinabi ko na kay mama yung dahilan. Sabi ko, ma, sorry kasi kanina, tinatapos ko pa yung preaching ko. Yun yung dahilan nun. Hindi dahil umiyak, nakatungo lang kasi ako, tapos parang ayaw kumain, tapos nakaganon lang ako, tapos may ginagawa-gawa lang ako. So, di ba, maaring si ate, si kuya, si pastor, focus lang siya, hindi kanya napansin, hindi kanya na-follow up, hindi kanya na-chat kasi busy rin siya. Ayun, kaya
Church is not a group of perfect people. Kung tayo po, mga mahal ko kapatid, mga kabataan, mga magulang, kung tayo po yung magiging bahagi ng church, you are welcome as you are. Dalhin mo yung pain mo. Hindi mo kailangan dumating dito na perfect. Walang perfect po rito. Dalhin mo yung issues mo, dalhin mo yung karamdaman mo, dalhin mo yung problema mo, dalhin mo. Dalhin mo. Sasamahan ka namin. Ilapit kay Jesus. Dalhin mo. Ilalapit natin yan kay Jesus. Kasi kami rin mismo lumalapit lang kay Jesus. Ang gagawin natin, ipagpipray natin yan. Kung anumang counseling kailangan nyo, kung anumang issues, problema, maybe may unforgiveness sa heart nyo, pero naiisip nyo, Panginoon, 20 years na ako nabubuhay, ayoko na mabuhay para sa sarili ko. Panginoon, ang tagal mo na po akong tinatawag, ngayon po tutugon na ako. Kung yan po ang inyong nasa puso ngayon, you are welcome as you are. Walang magja-judge kasi hindi naman kami better than any one of us. We are even worse. We are even worse. At ito yung pangatlo. The church is you. Sa 1 Corinthians chapter 12, 21 to 26, may kita natin dito na ikaw ang church. Yan. Ito na po, tungkol na po ito sa mga bahagi ng church, no? Hindi rin naman masabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan ng mga bahaging parang may hina ang siyang ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi ganun kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga, ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinahalagahan. Diyan muna tayo. So, ito. Lahat ng bahagi ng katawan ng tao, mahalaga. Tunay po yan. Ngayon, may mga bahagi lang na binibigyan ng higit na halaga kaysa sa iba. Kadalasan yung mga bagay na maganda or pinapaganda pa natin lalo, yun lang yung binibigyan ng halaga. Pansin natin, kunyari, anong bahagi ng katawan mo yung mas magastos? Mukha. Buhok. Anong bahagi? Tiyan. Ano yung ginagastasan mo? Ano yung pinapahalagahan mo? Sige. Sige, paa. Yung mga sapatos, no? Sige, bigyan ko kayo idea. Halimbawa, binigyan natin ng lubos na halaga nga. Siyempre, yung ating panlabas na anyo, maganda yung ating kutis, yung ating maybe, alagaan talaga ating kutis sa atin, nakapag-skincare tayo, etc. Tapos pupunta tayo sa mall, kumakain tayo sa Vikings, no? Kain ka sa Vikings. Ito nga yung plot twist kasi hindi mo siya pinahalagahan eh. Ngayon, na-decide ng puwet mo na magsasarado muna siya ngayong araw. Ay, hindi mo ako pinapansin ha. Sarado muna ang tindahan ngayong araw. Kasi di naman ako ganun kagandahan. Hindi naman ako ganun napapansin. Hindi nga ako sinasama sa selfie. Dahil di ako pinapahalagahan, magtatampo ko, sige, kakatapos mo lang mag-buffet, sarado muna ang tindahan ngayon. Okay? O kaya ganito, ready ka na, ang ganda na ng bihis mo, aalis ka na, pero ngayon, na-decide ng, open tayo 24 hours. Di ba, tatawagin ka ng kalikasan, maya't maya, sira na naman ang araw mo. Nagugulo na. Ibig sabihin, anuman po yung halaga niya, anuman itsura ng bahagi ng katawan mo, lahat yan mahalaga. Ito kasi, niliteral to in-explain kung ano man yung mga bahagi ng katawan ng tao. Kasi alam niyo ba mga kapatid, iniisip sa isang church, ang mahalaga lang yung nasa unahan. Sa isang katawan, ano ba ang bahagi ng mga nasa unahan? Kadalasan sila yung mga bibig. Sila yung nagsasalita Sila yung may mga kamay. Sila yung may mga tenga, kadalasan ganyan. At iniisip ng mga nasa likod na wala na silang bahagi. Ngunit alam nyo ba, mga mahal kong kapatid, lahat merong bahagi. At ang lahat ng bahagi, mahalaga. Amen? Yan.
Sige, punta tayo sa main point. Yan, sa slide natin yan. You belong and you are important. Sabihin mo nga sa katabi mo, you belong and you are important. Kasama ka. Kasama ka sa church. Pag wala ka, malulungkot kami. Hindi lang kami malulungkot. Malulungkot ang Diyos pag wala ka. Totoo po yan. No? Kaya nga, dahil nandito kayo, masaya kami. Kasi kasama ka at importante ka sa amin. Kaya pagka after neto, chinachat ka nila ate at kuya, kinakamusta ka, kinukulit ka, it is because you belong and you are important. Ibig sabihin, hindi ka binabaliwala, inaalala ka, pinapag-pray ka, kinakamusta ka, kasi kasama ka at ikaw ay mahalaga. Kaya ka kasama at ikaw ay mahalaga dahil mahal ka ng Panginoon. No? Dahil kasama ka at mahalaga ka, ito yung next point. You need to do your part. 1 Corinthians 12, 27 to 31. May part po pala ang church. 27. Yan. Kayo ngang lahat ay isang katawan ni Kristo at ang bawat sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa rin mga propeta, ikatlo mga guro, naglagay din siya ng mga gumagawa ng himala, nagpapagaling ng may sakit, tagatulong, tagapangasiwa, nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat apostol, hindi lahat propeta o guro, hindi lahat binigyan ng kakayanang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita iba't ibang wika o magpaliwanag ng wikang ito. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Yan. Ngayon, sabi ko rito, you have a part. No? Meron kang bahagi. Hindi ka pwedeng part ng katawan pero wala kang bahagi. Alam niyo ba sinasabi ng dati, na-discover dati, na yung appendix ay extra lang? Yung appendix, ginagamit pa ng mga evolutionists or naniniwala sa evolution, na yung appendix ay yung maliit na rito, na extra sa sa large intestine. Yung appendix ay yung Yung defected part of the body, at ito rin daw ay tanda ng evolution. Ibig sabihin daw nito, incomplete evolution pa raw tayo dahil meron tayo appendix. Kaya suggestion nila tanggalin yan. Pero alam nyo ba na-discover recently na ang appendix ay mahalaga? Sino dito mga natanggal ng appendix? Ay, talaga ba? Ito, di ko alam kung totoo. Yung mga natanggal na appendix, may problem sila sa balance. Sa mga pagkilos, sa mga pagtalon. So, hindi na nila fully magagawa yung mga bagay na yun. Isa yan sa mga na-discover. Ibig sabihin pala, kahit appendix lang yan, mahalaga pa rin yan. Part din siya ng katawan mo na mahalaga, hindi lang siya wala. Nakaka-apekto siya sa mga gut microbiomes. Ang sabi kasi dyan na infection kasi nalalagyan ng pagkain, etc., etc. Pero mahalaga pala talaga siya. At maaaring sa lugar na ito, na iniisip niya, Pastor, di ako mahalaga. Ako lang ay isang appendix. Nag-aantay na ma-infect or maging appendicitis. Pastor, ako lamang po ay kuko. Usapan namin dati, nung mga klase ko, may cancer ako, may cancer ako. Cancer sa kuko. Di ko alam kung may cancer na ba talaga sa kuko. Kasi inisip na kung sa kuko lang yung cancer, hindi dapat problemahin eh. Isipin nyo kung wala kayong kuko. Hindi ko alam kung gaano kahirap yun. No? Meron akong kakilala, dahil sa work, yung kuko niya nasira. Ngayon, wino-workout na mapaganda ulit yung kuko kasi may gamit yung kuko. Hindi lang siya pang aesthetic. Ibig sabihin, dahil bahagi ka ng katawan, meron kang part. Amen? Meron kang part. Ngayon, okay lang ba? Church, especially mga leaders, especially mga JCO dyan, okay ba? Bibigyan ko kayo ng 10 seconds. 15 seconds maybe. Isipin nyo ano ba yung part ko sa church.
Kanina binanggit may apostol, may teacher, may propeta, pero hindi lahat apostol. Merong tagapangasiwa, merong manggagawa, may tagatulong. Ano pa ba yung mga ibang bahagi? Merong mananayaw, merong mananamba, merong tagapagbigay, meron talaga silang heart sa giving, meron talaga yung lakas lang talaga ginagamit nila. Meron din magaling mag-invite, meron magaling mag-share, may magaling sa leadership, magaling sa administration, magaling mag-organize. So ganito, mga kapatid, ano tayo? 15 seconds, bibigyan ko kayo. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Isipin mo, ano yung part mo? Ano yung part mo sa kaharian ng Diyos? Ano yung part mo? Last 10 seconds. Last 5 seconds. 0. Sino rito naisip niya kung ano yung part niya? Taas kamay. Na-realize niya kung ano yung part niya sa church. Sino rito kahit inisip niya, hindi niya pa alam kung ano yung part niya sa church? It's okay. It's okay. It's okay. Kasi kagaya ng isang sanggol na pinapanganak, hindi niya pa talaga alam sa umpisa kung ano yung part niya. Di ba? Ang gagawin lang niyan, dedede, mag-iingay, magpapapalit ng diapers, ganun po talaga sa umpisa. Ngunit sa mga matured, sa mga tao na tinawag ng Diyos sa lugar na to, JC Audience, gawin mo yung part mo. Kung may gift ka sa pag-invite, mag-invite ka ng buong giting. Kung may gift ka sa pagtuturo, magturo ka ng buong tiyaga. Kung may gift ka sa pagiging leader, mag-lead ka ng hindi napipilitan. Kung may gift ka sa pagiging worker, sa pagtulong, maybe sa paglilinis ng church, gawin mo ito ng buong husay na ginagawa mo as if para sa Panginoon at hindi para sa tao. Kung ikaw ay may gift sa pagbibigay, magbigay ka ng buong puso. Mga mahal kong kapatid, we need to do our calling. No? Tingnan natin yung isa pa yata said, your career is what you are paid for, but your calling is what you are born for. Sapagkat kung hindi mo gagawin yung calling mo, ibig sabihin hindi mo ginagawa yung bagay kung saan pinanganak ka. Maybe hindi mo pa alam sa ngayon, pero yung bagay na alam mo na, gawin mo na agad. Marami akong nakikita rito. May gift sa pagiging prayer warrior. Kapatid, nagpipray ka ba ng panahon na dapat kang magpray? Pag pinagpipray ka ba ng Lord sa isang bagay, nagpipray ka ba talaga? O sinasantabi mo na lang? Magpray ka. At even sa moment na to, may tinatawag din ng Panginoon na maging pastor. Panahon na para tumugod sa Panginoon. Sapagkat lahat tayo may part. Toka-toka tayo sa bahagi. Toka-toka tayo sa kingdom ng Panginoon. May isa pa ba akong slide? Ayan. A body part or ang bahagi ng katawan that does not fulfill, okay lang, kayo na lang magbasa para tumatak sa atin. Ready? Read. Kung ang church or kung ang church hindi niya ginaganapan yung part niya, may problema yung church na yun. No? Or kung ang kamay mo, sa halip na kumuha ng gamit, ang ginagawa maglakad, medyo may problema yung may-ari ng katawan na yun. Naglalakad siya Di ba? May paa naman siya, pero naglalakad siya gamit ang kamay. May problema yun. Di ba? Dapat ang mata, pantingin,
Ang tenga, pandinig, pero yung tenga, ang layo minsan na nararating no? Ang bibig, pangsalita, kailangan niya gampanan yung mga roles niya. Sa oras pong ito, maaari po ba tayong tumayo? Sa Ephesians 5 verse 25b, may kita po natin dito yung lubos po na pagmamahal ng Panginoon. Sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, inalay niya yung kanyang buhay. Yan, 25. Yung relationship po ng church and the Jesus, kagaya po ng relationship ng mag-asawa. Kaya nung ina-explain po rito yung relasyon ng pagturing or pagtrato dapat ng asawa sa kanyang asawang babae, pinapakita rito yung pag-ibig ni Jesus sa iglesia or sa church niya. Ibig sabihin, yung iglesia, hindi yun yung iglesia ni hindi yun. Yung iglesia, hindi ito yung building. Yung iglesia, ito yung grupo ng mga tao na mula sa dilim, dinala ng Diyos sa liwanag. Ito yung grupo ng mga tao na pinapanahanan ng Holy Spirit. Ito yung mga grupo ng mga tao na tumugon sa panawagan ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. At sabi rito sa salita ng Panginoon, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.